Yun ang nagmamanipula sa kanya eh. Kaya masyado na siyang nagiging ganyan ng utak niya. Takbo ng utak niya. Wala na siya sa katinuan. Kung tutusin, kawawa lang siya. Nakakaawa siya. Tingnan mo na may itsura niya. Di ba nakakaawa siya? May sakit daw siya. May nagtimbre sa akin, may sakit daw. Paano hindi siya magkakasakit? Eh, ikaw ba naman na, kunyari, ikaw, hindi ka magkakasakit na hindi ka na nakakatulog. Natural na, stress ka sa dami ng iniisip mo. Oh, baka nga, siyempre, hindi naman lahat ng may problemang ganyan kung makakayanan o siyempre, depende na rin sa kanya kung kakayanin niya o i-give up niya. Eh, siyempre, iba yung problemang dumarating sa kanya eh. Biruin mo, nung nakaraan, merong sa Sydney, SPBB nila, merong nag-walkout sa mismong habang nagte-texto si Bonjing. May nag-walkout na kapatid, at saka yung nag-walkout na kapatid, malakas daw tumulong yun, hinabol pa nung sekretary. Tamo, tapos ngayon, siyempre, kahit anong dami ng nakulimbat nila sa iglesia, time will come na magiging din, dahil nga, siyempre, kung wala na rin pumapasok ngayon, siyempre, puro labas naman ang nila. Tunay niyang dugo. Iba Ayan, yung... tignan mo. Merong nanaginip dito, si Sis Ruby Castillo. Maayos na kapatid ito. Si Sis Ruby Castillo, sabi niya, napanaginipan ko si DSR. Yung sa panaginip ko, ay naaagnas na siya. Alam mo, Danya Rason, hindi lang isa, hindi lang dalawa ang nananaginip na ngayon sa'yo. Masama yung panaginip tungkol sa'yo. Maniwala ka, Danya Rason. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung magpakumbaba ka lang sana, malabo nangyari. Kaawaan ng Diyos eh. Kaya lang masyado kang mapagmataas. Para kang si Paraon na nagpakasakdal doon sa kasamaan. Pero mo, may binigay na warning ang Diyos. Ayaw mo. Nagbigay ng 10 plague ang Diyos sa Ehipto. Wala. Hindi siya natinag. O ngayon, Danya Rason, hindi ka pa rin ba matitinag? Alam niyo po mga kapatid, kung malalaman niyo lang po yung mga bagay-bagay pa na nagugulat ako ngayon eh. Dahil merong isang exiter na mas madaming alam pala sa akin. Meron palang orgy na nangyayari dyan sa Central. Merong mga iniaalay sa kanilang sugo. Ano yun? Parang yung parang prat? Oo, merong iniaalay. Para palang mga yung alam mo yung tamang-tamang kulto talaga, di ba yung mga kulto may inaalay? Oo, kultong-kulto talaga mga kapatid. Mga kapatid ay paninira. Naku mga kapatid, sabi ko nga, what if ma-interview ko yung mga kapatid na naging boy toy, na naging sex slave ni Soriano, mga kapatid? What if? Interviewin mo si... Uy, huwag ka magbabagit ng pangalan. Yung magandang lalaki, yung matangkad, yung maitim. Si Jungmar. Hindi. Yung binanggit ko minsan, sabi mo, Wag. Di ba yung magandang lalaki, yung matangkad? Wag. Huwag ka magbabagit ng pangalan. Muna. Binabanggit. Oo. Magandang lalaki. Oo. Huwag munang magbabagit ng pangalan. Oo. Tapos sino yung magandang lalaki din? Yung karibal naman ni Nips to Nips. Nasa na yun yung hinipo yung Sino ba yung nakita mo dati na hinipo nga? Di ba yun yung karibal ni Nips to Nips? Hindi, yung isa. Yung binigyan ng sasakyan na Ranger. Si Rolly Galang. Di ba? Nandun pa rin ba yun? Hindi hinipo. Hawak talaga. Hawak ko ang beat. Hawak ko kamo yun. Hawak ko ang dick. Babalita. Yung pinsa mong si Raulo, nako, malapit nang maghukom. Alam mo naman yun siya yung hukom. Kawawa na si Bonjing. Kaya nga, ako, sa totoo lang, naawa ko sa kanya kasi... Hindi, kasi nagmamaniobra sa kanya kasi, nakikinig kasi siya kay
Kaya yun ang panira sa kanya, itong si Putaching eh. Yun ang nagmamanipula sa kanya eh. Kaya masyado na siyang nagiging ganyan ng utak niya. Takbo ng utak niya, wala na siya sa katinuan. Kung tutusin, kawawa lang siya. Nakakaawa siya. Tingnan mo na may itsura niya, di ba nakakaawa siya? May sakit daw siya. May nagtimbre sa akin, may sakit daw. Paano hindi siya magkakasakit? Eh, ikaw ba naman na, kunyari, ikaw, hindi ka magkakasakit na hindi ka na nakakatulog. Natural na, i-stress ka sa dami ng iniisip mo. Oh, baka nga, siyempre, hindi naman lahat ng may problemang ganyan kung makakayanan o siyempre, depende na rin sa kanya kung kakayanin niya o i-give up niya. Eh, siyempre, iba yung problemang dumarating sa kanya eh. Biruin mo, nung nakaraan, merong sa Sydney, SPBB nila, merong nag-walkout sa mismong habang nagte-texto si Bonjing. May nag-walkout na kapatid, at saka yung nag-walkout na kapatid, malakas daw tumulong yun, hinabol pa nung sekretary. Tamo, tapos ngayon, siyempre, kahit anong dami ng nakulimbat nila sa iglesia, time will come na magiging din, dahil nga, siyempre, kung wala na rin pumapasok ngayon, di siyempre, puro labas naman ang nila. Abunado pa sila, hanggang sa mauubos na yung kayamanan nila. Di ba? Siyempre, mabilis nilang kinuha sa masamang paraan eh. Oo. Iloko lang naman kasi nila yung miyembro eh. Ang kung tutusin talaga, hindi. Ang alam ko kasi, nagbabawas na sila ng properties. Hindi. Anong nagbabawas? Nagdadagdag nga sila. Ang dami. Pero may binebenta. May binebenta, pero may binibili. Kaya nga di lahat na lang ng ang binebenta nila, yung mga ine-expose natin. Kaya nga, kasi nga, para hindi masilip. Pwede bang hindi masilip yun? Siyempre, laki ng property mo, may mga may maintenance gaya ng mga tax, di ba? Oo. At saka hindi lang yun. Bukod sa tax, yung electricity. Hindi po pwede yung marami kang wala naman silang negosyong nagbo-boom. Yun lang yung La Vista Mansion lang. Biruin mo, magmula nung tumira kami doon, walang katigil-tigil yung construction. Kasi pagka merong hindi nagustuhan si Arlene Rason, pinapabagbag. Halimbawa, nailagay na yung tiles, hindi niya nagustuhan yung tiles, bagbag. Parang bumabalong yung pera sa kanya. Basta hindi niya nagustuhan, bagbag. Pinapabaklas niya. Naturally, yun ang gagawin niya kasi hindi naman talaga siya yung nagsasolder hindi sila nasasaktan sa gastos kasi hindi sila yung gumagastos. Nag-uutos lang sila, lahat puro palibre. Kaya nga, hindi naman sila gumagastos. Sabado, may nag-report na naman sa akin. Ang konti na lang daw nang pumupunta talaga sa Central, sa Apalit. Aalog-alog. Pinapapunta sa harapan yung mga kapatid para walang bakante. Gaya niyan, di ba, na nasa Japan sila. Di ba? Nakauwi na. Ewan ko kung nakauwi na sila. Tingnan mo na, nakukuha pa nilang mag-travel na, sino ba ang magsa-shoulder, di ba? Puro member din. Di ang mga kapatid ang magsa-shoulder. Kaya nga sinasabi ng mga kapatid, hindi daw ba po pwede na si Daniel Rason na lang daw ang magbiyahe, wag nang isama yung pamilya niya. Siyempre, pag kasamang pamilya, kasama rin yung mga alalay. Siyempre, nagyayabang nga kasi si Putaching na kanya ang lahat. Pag-aari niya ang lahat. Ngayon ka kamo magyabang. Masyado ka kasi kamong mayabang Dati ka rin kamong tagakudkud Tagakudkud ng nyog. Ngayon kamo, iba na yung kinukudkud niya. Oo. Kaya nga war sila na ni Ate Lisel Biruin mo yung nila alaga nila Putaching parang siya pa yung basta sabi niyang gusto kong lumabas kami ni Penpen, lalabas sila. Itong si Putaching nagmamaniobra kay Bonjing. Si Bonjing wala ring boses Hindi mo maintindihan kung matapang o na wala sa lugar. Yung tapang ni Bonjing wala sa ayos. Nagdidiin lang siya sa yung the way ng pagsasalita niya, napupulaan pa siya. Oo, kaya nga nung nandun
nung nandoon pa ako sa KD Rock kasi si Une gusto niya lumabas sila ni Teban. Gustong sumama nung panganay na anak ni JR, si Ria. Alos kasing idara ni ni Une. Ayaw siyang isama. Ngayon, syempre mga bata 'yon. Sabi niya, sige, pag hindi mo ako sinama, hindi na kita bate. Aba, nagalit si Bonjing, nakisali sa away bata, sa tampuan ng mga bata. Bata pa kasi si Bonjing immature. Sabi ko, ba't ganito ito? Sabi kong ganyan. Kaya nga sinesenyasan na siya nung nanay niya, at saka ni Ate Lisel, na nandoon yung bata. Ang sabi ba naman ni Bonjing, bayaan mo siya, para alam niya na mali yung ginagawa niya. Tarantado pala itong Bonjing na to eh. Biruin mo bata yon, hindi mo ba pwedeng i-explain ng, anak, mali yung ginawa mo, ganito, ganyan. Kasi wala naman kasi siyang sariling kaya hindi pa rin talaga yung pagiging niya, hindi. Tunay niyang dugo. Iba Ayan, yung tignan mo. Merong nanaginip dito, si Sis Ruby Castillo. Maayos na kapatid ito. Si Sis Ruby Castillo, sabi niya, napanaginipan ko si DSR. Yung sa panaginip ko ay naaagnas na siya. Alam mo, Danya Rason, hindi lang isa, hindi lang dalawa ang nananaginip na ngayon sa'yo. Masama yung panaginip tungkol sa'yo. Maniwala ka, Danya Rason. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung magpakumbaba ka lang sana, malabo nangyari. kaawaan ng Diyos eh. Kaya lang masyado kang mapagmataas. Para kang si Paraon na nagpakasakdal doon sa kasamaan. Biruin mo, may binigay na warning ang Diyos. Ayaw mo. Nagbigay ng 10 plague ang Diyos sa Ehipto. Wala. Hindi siya natinag. Ngayon, Danya Rason, hindi ka pa rin ba matitinag? Hindi matitinag, di ba? Sabi nga niya, lahat ng sinasabi niya, puro kabaligtaran. Sasabihin ni Danya Rason na ang nakikinig sa kanya ay parang mapalad. Naku naman, Danya Rason. Tapos sabi niya, magpapantay daw yung paa niya na hindi daw siya magtuturo ng masama. Ay, wow! Ayun, Really? yun yung gusto ko sabihin. Kahit magpantay daw yung paa niya, hindi daw siya magtuturo ng masama. Ba't ka bumaganti ka? Danya Rason naman, sinong niloko mo? Ayan bilad na. Naku, bukas makalawa, lalo kang mapapahiya niyan. Malapit na akong... Kwento mo ka mo sa pagong. Buti na akong madulas, malapit na akong... Kwento mo ka mo sa pagong. Baka sakali ka mong maniwala. Hindi mo ako na-gets, malapit na akong Alam mo ba yung malapit na ako? Naku, mapapahiya si Danya Rason pagka inano na ako. Ganon? Oo, mapapahiya siya. Biruin mo. Ay, naku. Ibig sabihin, may demand. Makakita mo na lang ang sarili mo, Danya Rason, nasa Netflix ka. Kaya nga siya na paparanoid na eh. Siyempre, ito naman si Putaching, ang gusto niya, mag-around the world na lang. Kaya, alam niyo po mga kapatid, nasa sa inyo po yun, buhay niyo po yan mga kapatid. Kung gusto niyo pong manatili dyan, despite the fact na nakikita nyo, niloloko na lang po kayo, etc., etc. Alam niyo po mga kapatid, kung malalaman niyo lang po yung mga bagay-bagay pa na nagugulat ako ngayon eh. Dahil merong isang exiter na mas madaming alam pala sa akin. Kung Meron palang orgy na nangyayari dyan sa Central. Merong mga iniaalay sa kanilang sugo. ano yun, parang yung parang prat. Oo, merong iniaalay. Para palang mga yung alam mo yung tamang-tamang kulto talaga, di ba yung mga kulto may inaalay? Oo, kultong-kulto talaga mga kapatid. Ngayon, ito ba May inaalay na lollipop, ganun. mga kapatid ay paninira? Naku mga kapatid, sabi ko nga, what if ma-interview ko yung mga kapatid na naging boy toy, na naging sex slave ni Soriano, mga kapatid? What if
Interviewin mo si ano, si Uy, huwag ka magbabanggit ng pangalan. yung magandang lalaki, yung matangkad, yung maitim. Si Jungmar. Hindi. Si ano, yung binanggit ko minsan, sabi mo, Wag, 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 wag. di ba yung magandang lalaki, yung Oo, matangkad, wag, wag, wag. Huwag ka magbabanggit ng pangalan. Muna. binabanggit. Oo. Magandang lalaki. Oo. Huwag munang magbabanggit ng pangalan. Oo. Tapos si ano, sino yung magandang lalaki din? Yung karibal naman ni ano, ni Nips to Nips. Nasa na yun yung hinipo yung ano. Sino ba yung nakita mo dati na hinipo nga? 'Di ba yun yung karibal ni Nips to Nips? Hindi, yung isa. Yung binigyan ng sasakyan na Ranger. Ah, si Rod Galang. 'Di ba? Nandun pa rin ba yun? Hindi hinipo. Hawak talaga. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Hawak ko kamo yung Hawak ko ang dick. Hawak ko ang dick.